Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, pasalamatan natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin at gabay. Mga kapatid sa Islam, marahil na-observe natin o nakita na natin ang kaguluhan ng umma na ito. Baka makapasok sa isip natin na tayo ay namumuhay sa umma na walang silbi o kaya sa umma na walang nagawang naambag sa Islam. Mga kapatid sa Islam, kung dumating man ito sa iyong pag-iisip ang ganitong paraan na patanong sa iyong sarili, alalalim ng hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ummati mathalul matar. La yudra awwalu khairun am akhiru." Itong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kahalintulad ng aking umma o pamayanan, henerasyon, alintulad niya parang ulan. Hindi nalalaman kung ano ang mas mainam, ang simula o kaya ang pangwakas na ulan. Sa madaling salita, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi natin nabatid o hindi natin nalalaman ang kabutihan na kung ano ang kabutihan sa huling umma na ito. Lahat ng henerasyon may kabutihan. Lahat ng mga umma ay may kabutihan. Tulad ng mga sahaba, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khairul umam. Ibig sabihin yung khairul qurun na sila ang pinakamabuting henerasyon, yung mga sahaba. Pagkatapos yung tabi'in at tabi'in. Sila yung mga pinakamainam na henerasyon. So baka mainggit tayo dun. At nakapagsabi doon na sana nabuhay ako sa zaman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sana naging umma, naabutan ko ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at naging sahaba ko. La wallah. Lahat ng umma ay may kabutihan, mga kapatid sa Islam. Hindi natin alam kung ano ang kabutihan ng umma na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Paano natin maugnay yung aya na ito sa hadis na binanggit natin? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ang pinakamabuting henerasyon, pamayanan o umma mula sa nilabas sa isang katauhan, at kayo ay nag-uutos ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan, at kayo ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo ang hadith ng aya na ito, hindi binanggit ng Allah na ang pinakamainam na umma ay yung mga umma ng mga sahabat. Bagkus ang binanggit dito, yung huling umma, tayo yun. Yung huling henerasyon. Paano ka magiging isa sa mga pinakamabuting umma kung ikaw ay nag-uutos ng kabutihan, nagdadakwa ng kabutihan, at nagbabawal ng kasamaan? Higit sa lahat, ikaw ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mayroon din mga nag-utos ng kabutihan, nagbabawal ng masama. Yung mga pulis, mga sundalo, ganoon ang ginagawa nila. Pero hindi sila mapabilang sa khairu umma kung hindi sila mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ikaw, magiting na Muslim, nananampalataya sa Allah, pag ikaw ay nananawagan sa kabutihan at nagbabawal sa mga kasamaan, isa ka sa mga khairu umma. Isa ka sa kabilang na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na khairu umma ukhrijat linnas. Isa ka sa mga pinakamainam na umma na henerasyon. Naway inshallah ipabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga umma na pinakamainam na banggit sa Allah sa loob ng Quran, at iyon ang banggit sa kanya yung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.